una ko sa inyong ipapakita na ang isang rider na dumaan lamang po sa rally ng INC, pinagbantaan nila. Kinuhanan pa ng susi. So, paano makakalis ang rider? Pinagbantaan, kinuhanan pa nila ng susi. So, ganyan ba kasasama ang ibang mga kapatiran? Ganyan na ba kayo kaabusado? Ganyan na ba ka-desperado yung ugali ninyo? Naghanap buhay lang din tong taong to. Naghanap buhay lang din. Ngayon, pipilayan ninyo, ninakawan nyo pa ng susi. Ninakawan nyo na nga, gusto nyo pang patayin. Anong klaseng ninakawan na nga, pinagbantaan pa? Sige nga mga minamahal, panoodin natin. Hay nako. Nadaan na ang ilang bahagi po ng EDSA, pero maghapong piniiwas ang mga motorista na dumaan doon dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa gitna naman ng kanilang rally, may isang rider ang pinagbantaan at ninakawan umano dahil dumaan siya sa gitna ng protesta ng... Imagine nyo ninakawan. Ninakawan. See? Ninakawan ang rider. Tapos pinagbantaan pa. Ano yung masasabi dito ng ibang kapatiran? Sige nga. Ano yung masasabi nyo dito? Wala man lang sorry? Kagaya sa isang babaeng buntis na namatay. Wala man lang bang magsosorry? Wala man lang ba kayong pakikipagsimpatya? Na sorry, pasensya na. Wala man lang bang ganon? Justice sa rider na pinagbantaan. Ang tanong, sino ang nagbanta? Sino ang nagbanta? Ha? Ngayon, syempre, di ba, kiniklaim ng INC, according kay Harold, di ba? Sabi niya, ang hilig daw mag-threat ng mga INC. Ngayon, eto na ba yun? Yung tinutukoy ng isang viral na Facebook post ni Harold na talagang mahilig silang man-threaten? Tanong lang. Sabi ito, hayaan nyo si Marcoleta ipagtanggol ang sarili niya sa... That's what I'm pertaining. Dapat si Marcoleta ang magtanggol sa sarili niya. Hindi ang miyembro at hindi ang daanan. Diba? Oo. Pamilya ng buntis dapat kasuhan ang INC. Malaking tao sila. Paano nakakasuhan yan? Malaking tao sila. Hindi pwedeng kasuhan yon. Pero, meron pong mangyayaring investigation. Merong mangyayaring investigation, mga minamahal. Antayin na lang natin yan. But anyway, dito tayo sa rider na kinawawa, hinablutan na nga ng susi, pinagbantaan pa. Continue tayo. INC. Pero mo nangyari sa kanya, ba't ano? Wala kang gawa, pinagkukunan ako. Ano ba yung pinaglalaban eh? Bakit ka next eh? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka na, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pamatay. Sabi ng rider, tao lang din naman din ako sa bansang Pilipinas. Ano bang pinaglalaban ninyo? Kasi mga minamahal, mostly, nandyan sa rally na yan, hindi din nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. Hindi rin nila alam kung ano yung pinaglalaban nila, mga minamahal. Hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. Nakukuha pa ninyo yung punto. Hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. Kaya nga pag tinanong, ano ba pinaglalaban ninyo? Basta. Transparency and accountability tayo. Mostly na mga na dyan, hindi alam kung ano yung pinaglalaban nila. Kaya nga hindi din magets ng rider, tao din naman ako dito sa bansang Pilipinas. Tapos pagbabantaan pa siya, na huwag ka nang magsalita, gusto mo bang mamatay? Tama ba yun? Sa pinanamunong kinuha ang susi ng kanyang motor. Sa gitna ng pag-alma niya dahil sa matinding traffic, sinagot pa siya ng isang lalaki na tila may pagbabanta. Kasunod po niyan, siniguro ng MMDA na may 3 lane ng nadaraanan ng mga motorista. Iniikat din ang publiko na hanggat maaari ay sumakay muna sa MRT o sa EDSA carousel. Pakinggan natin ang pahayag ng MMDA.
ina-advise po natin ating mga kababayan na iwasan po yung EDSA as much as possible, lalo yung lugar na gaganapan noong rally sa may People Power Monument. At gumamit po ng alternatibong daan, in-ensure naman po natin na clear yung mga daan na yan. At ganoon din po, sana po yung mga sa ating mga kababayan, planuhin natin yung ating pagbiyahe. Itinanggi naman ng PNP ang kumakalat na post na hinaharangan nila ang ilang bumabiyahe para makiisa sa rally. May na-monitor naman ng LCRPO na ilang hindi miyembro ng INC ang sumali sa rally. Inaalam na nila ang pagkakakilanlan ng mga yan. Samantala, nakisa muli ngayong araw sa rally si Congressman Leandro Leviste. May 500 daw na taga-distrito niya sa Batangas na hindi INC members ang sumama sa rally na itong panawagan ng kongresista. Trabaho natin bilang mga congressman na suportahan sila sa kanilang mga advokasya, which in this case is worth supporting for everyone. Transparency for a better democracy. Nagpaabot din ng suporta sa INC si Senador Bongo para sa aniyay tunay na transparency at accountability. Isa ka pa, Bongo! Malapit ka na din dalhin dyan sa Dahig the Netherlands. Sige, magsalita ka pa, Bongo. Putik na to itong si Senator Bongo eh. Sabi ni Noli Romero, minsan hindi ko maintindihan yung INC. Sila yung nag-endorso ng mga politiko na even corrupt pala, like Bong Revilla, Jingo Estrada, Marcoleta, tapos ngayon, sila yung magre-reklamo. That's the point. Sila din nag-endorso kay President Bongbong Marcos, di ba? Tapos ngayon sasabihin yung corrupt, gusto nyong pabagsakin. Ano yun? Meron bang ganon? Nakikiisa raw ang senador sa layunin na mapanagot ang lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Samantala, pinatutawag ng LTFRB ang nasa 34 na PUV operators na hindi bumiyahe para dumalo sa rally ng INC. Kabilang po dyan ng ilang bus at UV Express. Pinaharap na sila sa ahensya sa July 9. Pansin niyo, well, dagdag lang ng context at saka mga detalye. Napansin niyo yung natutrobol na nakamotor? Oh, May pulis sa likod niya eh. hindi nakikialam. Nanonood lang eh. Oo, nanonood lang. Tapos nung Kasi yung pulis na yan, ang iba dyan daw ay INC din. Walang pakialam. Nagigets ninyo, mga minamahal. Yung ibang pulis na nandyan, kaya hindi nakialam, kasi ang iba is INC din. Yes, sila po ay nagtatrabaho sa gobyerno, sinusunod lang nila ang chain of command. Pero tingnan ninyo, wala silang pakialam. 'Di ba? Ganon. May iba pong mga pulis na miyembro ng INC. Sa totoo lang. May iba pong pulis na miyembro ng INC. So, ang ginagawa nila, nanguhuli sila pero pinapalaya din nila ang ibang mga kapatiran ko, no. binabansan siya, wala siya ginawa. Nanood nga lang. Oo nga. Pero aminin natin talaga, ang laki rin talaga ng abala na dinulot nitong rally na to, especially dun sa mga ordinary Filipinos. Kasi napakatindi ng traffic kahapon. Although kanina, And guess what? Naawa ba ang ibang kapatiran dito sa rallying nangyari? Meron bang naawa? Meron bang kumirot ang puso? Parang wala eh. Patuloy pa din sila eh. Alam ninyo kung patuloy itong ginagawa ng isang churches, yung pinipressure nila ang government, paulit-ulit nila itong gagawin. Sa totoo lang. Paulit-ulit nila itong gagawin. 'Di ba? have to admit na malaki na rin yung improvement Yeah. sa daloy ng trapiko. Kanina, ilan din yung mga personalities na nagpaabot ng suporta dyan sa kilos protesta, kabilang na nga si Senador Bongo, na as we all know, kaalyado naman talaga ng mga Duterte. As a matter of fact, isa nga siya doon sa mga co-perpetrators ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah. Alleged co-perpetrator. Alleged co-perpetrator. Tapos well, si Ian Suyo tried to answer the questions kanina, although may difficulty dun sa part niya na kung bakit biglang pumihit into si LGU. Kasi at 5 o'clock binigyan ng permit to have rally again tomorrow. Yes. Tapos biglang withdraw. The reason being, nakakasikip. Sinakop yung white face. Ikahapon lang sakop yung white face. Kahapon pa, wala pang permit, nasakop na nila. So, may 'Di ba? So tama lang din yung ginawa ng
ng Quezon City. Si Mayor Joy Belmonte. Uy, saludo ha, mga minamahal, kay Mayor Joy Belmonte. Meron ako sa inyo ipapakita din, mga minamahal. Saludo po sa ano ng Quezon City kasi as far as I known, parang yung permit nila is dinecline. Mga minamahal, ito, just in. Pakita ko sa inyo mga minamahal ito just in, nirevoke po ang permit. 'Di ba? Pakita ko nga sa inyo. Kung sino man to, malaking saludo. Just in, mga minamahal, just in. After its Quezon City rally permit for July 2 has been revoked, the INC said it would move its protest to Liwasang Bonifacio in Manila. So, dyan kayo manggulo sa Liwasang Bonifacio. Walang problema. So, sa madaling sabi mga minamahal, the Quezon City LGU